Hi, good evening everyone, prosecutors. Ako po si Mildred Magno Lopez, taga Barangay Buntay, Tanawan, Leyte. But the origin of my father, Andres Lopez, from Binangunan, Rizal. Ang tatay po ng tatay ko ay si Jesus Lopez, na uncle ni Imelda Marcos. Yes, kinikilalang uncle ni Imelda Marcos, si Lolo Jesus Lopez, taga Binangunan, Rizal, nung unang panahon pa. Marcos region pa yun. Ang tatay ko po ay 23 years na naging barangay buntay dito sa Tanawan, Leyte. Ang tatay ng tatay ko, bali si Lolo Jesus, ay kapatid po ni Lola Tita, na dating commissioner ng custom, si Lola Tita Lopez Granados. Ang anak po ni Lola Tita, si Kuya Liklik Granados, nasa Congress po. Uncle ko po si dating Comelec chairman na si Manny Lopez Villegas. Ang nagpaaral po sa tatay ko ay si Kukoy Romaldes po. To be honest, relative po kami ng mga Romaldes. Nakapasok nga ako noon yung kay Beho Romaldes pa yung mayor dyan sa Tacloban. Nakapasok ako sa City Hall dahil inirekomenda ko ni Uncle Manny Villegas. Nakakahiya man ipakilala ko yung sarili ko na distant relative kami ng mga Romaldes. Pero kailangan kong magpakilala. Kung hindi sana maprinsipyo ang tatay ko noon, edi sana kung lumapit lang yung tatay ko noon sa mga Romaldes at Marcoses, edi sana Marcos Cronis kami. Pero may prinsipyong tatay ko, hindi siya lumapit sa mga kamag-anak niyang may pera. However, ako po yung nagrereklamo na biktima po ako ng injustice resolution na ginawa ni Piskal Albesa, Piskal Anadap, at saka nag-sign si Piskal Arlene Hunyamayor Cordovez. As I explained, hindi ko talaga matanggap na probable cause ako sa kaso ni Gina B. Arslanian against me. Dahil alam ko nagsisinungaling siya na 2024 lang niya nakita yung mga TikTok videos ko. Yes, manipulated po yung kaso nila sa akin. Dahil hindi totoong 2024 lang nila nakita. Pinakita ko na sa inyo, sinabmit ko na sa inyo na 2021, 2023, mayroon pong mga live video si Gina B against me. Pinalaki po ako ng parents namin na may prinsipyo sa buhay. Kung lumapit man po ako sa inyo, sa DOJ, because I believe na mayroon kayong mga puso na at fair po yung judgment ninyo. I really believe that. Inexplain ko na po lahat, isinabmit ko na po lahat ang mga ebidensya ko na ako po yung biktima ng mga cyberbullying ni Gina B. Kung sana pinagtanggol ako ng tama ng pro bono lawyer ko noon, hindi sana ako nawawaran. Ang pro bono lawyer ko po ay manugang ni ex-mayor Pelticson na sinusuportahan ko. Dahil po sa sobrang pag-support ko kay ex-mayor Pelticson. So I am facing this critical and pitiful situation sa sobrang pag-support ko kay ex-mayor dahil nga sa utang na loob ko sa kanya. Ang hindi ko lang po maintindihan, bakit until now, sinisiraan ako ng sinisiraan ni Gina B. At lagi siyang nagmamalaki
na ako daw ay mapapakulong niya. Kung tutuusin po, si Gina B. Arslanian ang dapat makulong, hindi po ako. If you will just investigate, sa tunay kong pagkatao, wala po akong dukit. Never akong mandihado ng tao. Never akong mag-corrupt dahil ex-abroad ako. Honest to goodness lang po ako. Because my parents' upbringing sa akin ay always to be honest. Kung sana wala akong prinsipyo, sana nagkapalmoks na ako, lumapit sa mga Romaldes at nagpakilalang ako ay relative. Pero may prinsipyo akong tao. Kanina pala, sinabihan ako ng attorney ko sa branch 6. I have to refrain daw using social media, lalo na yung Facebook at saka yung YouTube. Naisip ko tuloy, baka hindi ako tinutulungan dahil po mayroon kayong nababasang comments sa Facebook at saka sa YouTube. Sana po hindi yun ang maging basihan ninyo para tulungan ako o hindi tulungan. Mula nang ma-involve ako sa politics, ang dami ko ng pinagdaanan na sacrifices. Nandun yung pinasabugan ako ng dinamita nung April 12, 2021 dahil sa politics. Eto, nagkaroon ako ng mga fabricated cyber libel case. Katulad ng kinaso sa akin ngayon ni Gina Arslanian. Fabricated yan, klarado. Inexplain ko na sa inyo, pinakita ko na yung mga ebidensya. Fabricated din yung kaso sa akin ni Mayor Gina Merilo dahil hindi ko nga yun nasagot. At saka, never ako manira sa kanya. Yung mga vlog ko noon about kay Mayor Gina, puwawang katotohanan lang yan. Kaya nga nakasuhan ko po siya sa ombudsman. Kung sana pinamigay lang ni Mayor Gina yung mga pabahay namin na 811 na proyekto noon ni ex-mayor, wala sanang gulong. Pero nagyabang kasi siya na papalitan kami, magre-revalidate siya. Nagkataon, mayroong alam ako sa law. Nag-aral kasi ako lang ng law, first year lang. Mga few units sa law. Pero kahit papano may alam ako. Kaya pinagtanggol ko yung karapatan namin, yung vested rights namin na pabahay na galing sa pundo ni Bongo. Kung nagkaso man ako kay Mayor Gina sa ombudsman, pinatunayan ko lang sa kanya that no one is above the law. Dahil ako lang naman ang naka-afford na magkaso kay Mayor Gina, kaya tinitira ako ng mga tauhan ni Mayor Gina at ni Gina V na BFF ni Mayor Gina. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Please, help me be free from this fabricated case of Gina V. Diabetic po ako. Kung tutusin, bawal ako may stress. Ang masaklap, yung kinampihan kong si ex-mayor, iniwan na ako sa ere. Itinaya ko yung karangalan ng pagkatao ko. Itinaya ko yung buhay ko. Tapos ito, iiwan lang pala ko sa ere. Please, nagmamakaawa ko sa inyo. Tulungan niyo akong madismiss yung kaso. Wala naman talaga akong kasalanan. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa inyo. Please, ilabas niyo na po yung resolution ninyo. Nagmamakaawa ako. Madismiss sana yung kaso sa akin. Naniniwala ako na may hustisya pa naman yung government ni Bongbong Marcos, di ba? Please, tulungan ninyo ako. Malay niyo, balang araw, ako naman ang magkatulong sa inyo in some other way. Promise, I will freeze my Facebook account para maiwasan ko rin na mag-comment na. Sa politics, walang permanenteng kaaway.